pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW, of course, sa 4 na sulok ng mundo. Okay, at una sa lahat, batiin natin ang ating mga followers and viewers. Dito tayo mapapakinggan sa DWWB, Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Saludo po kami sa inyo. Ayan po ang ating mga sundalo. Hello po! Saan man po kayo naroon. At siyempre po sila yung mga tunay na bayani. Batiin din natin ang ating mga modernong bayani. Ayan, pansin nyo, wala yung acting partner. Wala po si Founder Albert Guanzon. Kasi po, siya ay medyo nagkaroon ng health problem. Sa sobrang sipag niya, palaging lumalakad ng mga papeles, na ano po siya, heat stroke. Pero okay na po siya ngayon. Alam niyo naman ang mga Lawin eh. Kaya nga tinawag niya na Albert Lawin Guanzon. Ayan. Balikan na agad kasi ayon sa doktor, pwede na siya next month. Nagte-therapy lang siya ng konti. Okay, ayan, sa mga nakakamiss sa inyong founder, huwag po kayo mag-alala. Ang ating pong founder ay babalik na po agad dito. Siguro next week, nandito na siya. Okay, ngayon, bago ang lahat po, tayo po yung napapakinggan sa DWWD 1134 kHz ng inyong mga radio, sa AM po yan. Tayo po ay mainstream media, hindi lang po tayo pang social media, para po rin sa lahat po sa mga radio, na mga malayong lugar nang hindi naaabot ng mga internet, tayo po yung mapapakinggan sa kanilang mga radio. Ayan. Okay, ngayon po ay mahalaga na naman ang ating balita. Magkakasunod. Pagdating sa ating mga OFWs, napakarami nating mga balita mula po sa DOST, NCR. Ayan, kilala nyo na siguro si Miss Bianca. Pero doon sa mga bagong makikinig pa lamang po, pakilala na po natin si Miss Bianca Canlasdang, DOST NCR. Hello, ma'am. Hello po, Miss Terry. Good afternoon po at sa ating pong mga taga-pakinig na OFWs. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, pag nakikita na ating mga OFW ang mukha ni Miss Bianca, ang mga ngiti niyan abot ng gantenga. At maganda na naman po yung ating balita ngayon, ano? Siyempre, yan, napanood niyo na po yung nakaraan niya. At yung iba po, manunood pa lang. Ayan, eto na naman po si Miss Bianca. Ano po, bakit muna kayo, no, sa ating mga sundalo, ating mga OFWs na nakamonitor. Opo, Miss Terry, salamat po no, sa laging pag-anyaya po sa amin dito sa inyong programa to share yung ating mga programs and services sa ating OFWs, sa ating din pong mga communities. Di po kayo nagsasawa na bigyan kami ng platform to share po yung aming mga magagandang balita para sa OFWs. Pinabati ko po lahat ng mga tagapakinig natin from around the world and even po yung aking mga office mates from the Department of Science and Technology, National Capital Region. Salamat din po sa STII na nag-coordinate din po ng ating interview for this afternoon. Yes, hindi natin papatagalin at baka masuspense lang gusto yung ating mga followers and viewers all over the world, na. Okay, Miss Bianca, ano ba yung ating mga, eto na po talaga, no? Actual na to, eto na yung ating hinihintay sa mga unang natalakay ni Miss Bianca. Go ahead. Opo, nung una po nating pag-uusap, parang 2 weeks ago lang po yata to, Miss Ted. Yes. Na-share ko po na meron po tayong kasunduan for collaboration with our technology business incubators. Pati po yung tumaas yung ating funding support para sa OFWs. So, ang dami kong magagandang balita para sa ating OFWs last time. Ngayon naman po, gusto ko pong i-share sa inyo na magkakaroon po tayo ng
event to highlight yung ating services para sa OFWs na nasa Science and Technology. So, ito po yung tinatawag namin na iForward Philippines Summit at kasabay po nito yung ating activity din na tinatawag namang Science Food Festival. So, dalawa po ito na activity na magaganap sa May 29 to June 1, 2024, no, ngayon pong susunod na linggo sa Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. So, lahat po ng ating OFWs, pati yung inyong mga kapamilya, kamag-anak, yung mga anak po ninyo, kahit wala po kayo sa Pilipinas, ay pwede po kayong pumunta sa ating event. No, for 4 days po ito, open to all and free of charge. Punta lamang po kayo doon para makita po ninyo kung paano ba kayang magbigay ng assistance ng Department of Science and Technology sa ating mga OFWs na tulad po nito. So that's on May 29 to June 1. Ayun. So, ano yan, may mga, kasi last time medyo na-announce mo na rin siya. Ano ba to? Ano ba sila makakapunta rito? Open ba to sa lahat? Yes po, Miss Terry. Open po ito sa general public at meron po tayong iba't ibang activities na nakaprepare para sa ating mga magbibisita sa ating event. So sa day 1 po ng ating event sa May 29, nandyan na din po naman yung ating exhibit. Meron po tayong exhibit area, meron po tayong bazaar, food selling, at makikita nyo po sa amin exhibit yung mga natulungan ng OFWs ng DOST from around the Philippines. So mababasa nyo, makikita nyo po yung kanilang mga storya at sana po ma-inspire po kayo. So sa day 1 po, i-open po natin itong ating event official opening ceremony po yung May 29 ng 1 p.m. onwards. So ito po ay maaaring mapanood ng ating OFWs virtually. Pwede po kayong mag-tune in sa Facebook kung wala po kayo sa Pilipinas or malayo po yung venue sa inyo. Meron po tayong Facebook Live ng opening ceremony on May 29. At yung susunod na araw po, May 30, ito naman po yung activity na talaga para sa ating OFWs. Tawag po namin dito ay SNT Talk Show. So, kwentuhan lang po siya with invited OFWs, no, from NCR and meron din po from Calabarzon area. Then, meron din po tayong expert on additive manufacturing and robotics na magjo-join sa discussion. So, SNT Talk po ito, para po siyang talk show format na mapapakinggan niyo po yung kwento ng ating mga kababayan na natulungan po sa iForward Philippines program ng DOST. So that's on May 30, 10 a.m. to 12. And meron din po itong Facebook Live nakasabay. So pwede po pumunta ng live ng face-to-face sa venue. Pwede rin po kayong manood via the Facebook page ng DOST NCM. Ayun. Okay. May mga katanungan tayo dito. Kasi sabi mo nga, yung day 1, parang opening lang siya. So, it means virtual lang siya. So, yung ating mga ibang mga OFW is pwedeng mag-monitor lang muna sila sa virtual. Ganun ba yun? Opo, pwede po ma'am na mag-join po sila online. Mhm. Pwede rin po sila mag-participate sa Q&A dahil meron po tayong press con. So, pwede pong i-type in nila doon yung kanilang mga katanungan para sa ating mga guests, no, panauhin. So, ikwento ko po, Miss Terry, ano Yes, mangyayari sa day 1. Mm-mm. Opo, sa ating opening ceremony po, nandito po yung ating official Memorandum of Understanding signing between Department of Migrant Workers Mhm. and the Department of Science and Technology. So yung ating main agency in charge of your welfare, yung DMW, kasama po natin sila sa programa ng DOST sa pag-implement po ng aming Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines program, iForward Philippines program. So that's one po na highlight ng ating day 1 activity. Mapapanood niyo po yan online. Another po na isa pang magandang balita, kasama din po natin, makakapirmahan din po natin ng Memorandum of Understanding ang
Global Filipino Movement, GFM, Mhm. na siya naman pong tutulong din sa atin para ma-reach yung mas marami pang OFWs na nasa iba't ibang panig din po ng mundo. So, isa rin po silang organization na tumutulong din po sa ating mga overseas Filipino workers. And then kasama po din po din natin ang online microsellers multipurpose cooperative. So, ito naman po ay isang kooperatiba na makakatulong po sa ating OFWs na nag-umpisa ng maliit na negosyo in terms of marketing. So meron po silang mga lecture seminars on how to create your e-commerce platform, no? Yung mga online selling platform. Meron po silang mga ganito po na pwedeng i-offer sa members po ng kooperatiba. So, partner din po natin ang online microsellers. Para po yung maliliit na OFWs natin na hindi pa po makapag-benta ng kanilang produkto, pwede po silang matulungan ng online microsellers, multipurpose cooperative, papaano nila ma-utilize yung online platform sa kanilang marketing activities. Mhm. And then, Mystery, ang dami ko pong magandang balita. Alam ko naman pag ikaw kausap ko eh. Good news Last talaga. na po na isa pa po na kapirmahan natin ng Memorandum of Understanding ang PCCI Las Piñas or Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Las Piñas. So ito po ay grupo naman ng mga negosyante, mga seasoned business owners na po itong mga to Mhm. na gusto pong tumulong sa ating OFWs na i-mentor sila or bigyan po sila ng guidance sa pagbubuo po ng kanilang negosyo. So, partner din po natin ang mga negosyanteng ito, mga business owners na to sa pagtatayo po ng OFW-owned businesses. So, ayan po yung isang parte ng ating opening ceremony on May 29 para po yan sa OFWs natin. Mapapanood niyo po lahat ng yan on May 29 via our Facebook page. Ayun, talaga naman. Ano? Kasi 'di ba, sabi nga food festival ito, 'di ba? So, sa second day, no, may mga exhibit, may mga booth. Ano ba yung mga matutunghayan natin mga produkto na narito? Meron po tayong mga product selling ng mga food food industry players dito sa DOST na natulungan po ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program, pati po yung aming programa din sa iForward Philippines program. So, yung mga pagkain po na naka-feature dito, kasama po yung mga chicharon, moron, yung mga native delicacies natin, meron po tipas hopya, then meron po ulit tayong kutsinta. So marami po itong study. Actually, i-announce po namin to online sa Facebook namin. Ngayong week, dahan-dahan na silang naglalabas ngayon po ng announcements on the bazaars na makikita po ninyo sa ating Science Food Festival. So lahat po ng pagkain pwede po namin i-offer sa publiko na natulungan po ng DOST. Makikita niyo po sa ating Science Nice. Food. So, ibig sabihin pala, talagang yung matutunghayan po natin doon yung talagang mga natulungan ng DOST, NCR. Like, alimbawa, anong klase ng pagkain? Mga processed food ba to? O ano? Mostly meron po mga processed food mo. Kasi, syempre, hindi din naman po kami makapagdala ng fresh na mga produkto kasi mainit. Tapos, may electrical load din po ito na counterpart. So, yung pong ating mga i-feature po ng mga produkto ay yung mga naproseso. Ayan, and tulad po ng mga mga jam, meron din pong mga palaman, spreads, meron din po ready to eat na nandoon, pwede na pong kainin doon. So, yun po yung ating mga i-feature po na mga products during the food fest. And then po, Miss Terry, meron din po pala tayong centerpiece na nasa baba din. Kasi dalawa po yung floors ng Science Food Festival. So, yung nasa baba po, meron tayo doon featuring naman yung ating mga produkto from our OFWs na non-food. So, meron po doon, may food din, pero meron din po printed na lamps. Meron pong
Mga Ah, crabs ba yan? Mm-mm. ano po yun? Ano, kasi sabi mo nga doon sa baba, mga food yun. So, yung itaas, mga ano naman siya? Yung sa baba po, meron non-food. And then sa taas, Non-food. nandun po yung mga puro food na din, ma'am. Okay. Ayan, sa mga nakikinig, ulitin natin, ito pong DOST NCR Food Festival ay gaganapin po ito sa Lucky Chinatown na matatagpuan dyan sa May Tutuban, Divisoria. Kung sa mga nakakaalam po, na-announce po natin na napakaganda po nito sa ating mga OFW and families. Yun lang ba? Pwede bang hindi OFW? Pwede rin po. Open po siya sa public. Meron din po kaming activities na hindi naman po pang OFW. So yung mga nakikinig natin na hindi po OFW, meron po tayong forum on trends on food and allied industries. So sa May 30 din po ito ng hapon after the SNT Talk Show. Pag-uusapan natin ano po ba yung trends sa food industry and yung allied industries like yung packaging industry, yung metals industry dahil gumagawa po sila ng equipment pang pagkain. So pag-uusapan po natin ito sa hapon po ng May 30. And then on May 31 po, ito po ay game or contest. Mystery nakaka-excite po kasi yung umaga, meron po tayong cook-off challenge. Parang kung alam niyo po yung MasterChef Cook-Off Challenge na meron pong mystery I box see. Kailan yan? Day ano yan? sa May 31 po sa day 3 ng Day ating event. 3. Naku, ilang days yung activities na? 3 days? 4 days po, ma'am. 4 days. Wow, ang saya doon sa Lucky Chinatown, ha? Yung mga So, gusto yung- walk-in, pwede naman daw. Pwede po kahit po mag-walk-in sila. Pwede rin po kayo mag-register na para hindi na po ninyo kailangan pumila sa registration. So yun po, sa day 3 po meron tayong cook-off challenge na hindi po alam ng contestants ano ba yung laman ng kanilang mystery box. Tapos magluluto po sila doon and i-judge po ng ating mga chef, yung mga legit po ito na chef, sila po magja-judge doon sa luto ng ating mga contestants. Tapos sa hapon po, meron din po tayong, kung alam niyo po yung Family Feud na classic game show. So, meron po kaming twist na ginawa. Pinangalanan po namin siyang Feud Fest. Para tungkol lang po sa pagkain yung mga katanungan yun sa ating Family Feud inspired na activity. So, sa hapon naman po to ng May 31. Oh, talaga Again, saya, anak ha? ko pwede pong pumunta yung mga walk-in Naku, participants. marami tiyak yan. Alam mo naman ang tutuban, Divisoria, nandyan lahat ng tao. So, anyway, so 4 days yan. Sabi mo nga, meron parang cook test. Ano ba to? Saan kukuhanin ng mga contestant nito? Ang cook fest, yung parang cook-off po natin ay sa communities po. Yung So, actual nag-invite po na kami. magluluto sila doon. So, sa Doon. community means doon sa mga nandun lang o meron na palagang chosen na mga contestant? Nag-invite po kami ng communities na mga in-assist po namin sa DOST, kung sino po ang interesado na mag-join. Pupunta po sila doon para sila po yung magluluto. Doon na po sa mismong venue. Ayan, maraming nanonood sa atin ngayon. Pwede po kayong bumate. Pwede ko pong basahin yung inyong mga pagbati. Okay, nakikinig lang sila at nanonood. Pero mag-shout out po kayo. Ayan, kung saan po kayong lugar nandoon. At magandang balita po ito sa ating mga OFW and families. And of course, kahit sino raw pwede mag-walk-in. Gaganapin po yan sa Lucky Chinatown. 3 araw po yan. Magsisimula ng May 29 hanggang May Hanggang June 1. Opo. Ayan, Yung June 1, di ko po pala nabanggit. Pero yung June 1 po ay Zumba. Baka ma'am gusto niyo pong mag-join. Saan gaganapin yung Zumba? Sa ground ba? Ground floor? Doon din po. Opo. Morning po ito. Tama ba? Afternoon po pala gagawin yung ating Sien Sayaw. Sensaya. Anong oras naman yan?
1 PM po, 1 PM po ma'am. Pang-close po natin to dun sa mismong event natin. Okay, 1 p.m. So, ibig sabihin, meron kayong mga invited na mga mga instructress. Meron Yung ba? mga staff po namin na Ah! magagaling sumayaw. Ayan, makikita natin ang staff ng mga taga-DOST NCR na kayang-kaya din na maging Zumba scene. 1 o'clock yan, ano? Mukhang iimbitahan ko yung grupo ng Zumba ko rito. So, ibig sabihin, open din yan para sa lahat. Ito ba yung sa loob ba yan mismo ng Lucky Chinatown? Mismong sa loob? Opo. Sa activity, nila doon? Sa Atrium po, yung ating venue sa loob ng Lucky Chinatown. Ang saya pala nito. Mukhang kukumpletohin ko yung araw na yan. Halimbawa, malapit lang ako dyan eh. Okay. Yes, kailangan ma-inform ko sa ating mga OFWs na nag-register sa day 1 na sa day 2 pala mas okay. Nandun pala yung talagang pang OFW, ano. Okay. Diyan ba sa event na yan, meron din bang mag-explain muli yung last time na naging guest ka rito na ang ating OFW ay bibigyan din ng puhunan para sa mga gustong mag-start na negosyo. Meron din ba dyan? Meron po tayo ma'am booth, parang ang tawag po namin doon ay roving consultancy clinic. No, doon po meron tayong mga staff na pwedeng mag-discuss ng iForward Philippines program, pati po yung iba namin mga programa. And then, pwede na po din po silang mag-apply doon mismo sa venue. Kung gusto po nila mag-join sa ating programa for batch 2, kasi mag-start po kami ngayong July ng batch 2. So, pwede po silang humabol ng application po ngayong pang batch 2. So, pwede po sila mag-apply dun sa ating consultancy clinic na nandun din po sa venue Ayan, okay. for 4 days. Kung may mga katanungan po kayo, inopen ko po ang ating mga question and comment. Sige po, batiin ko po si Ma'am Alexa, hello, si Jai, at si Miss Manilu Gabion. Meron pa dito, ikaw lang, 19. Ronalisa Mendo, Angelito Astico. May tanong po kayo, live po tayo ngayon. Para kay Miss Bianca ng DOST NCR. Ito po yung magandang balita para sa ating mga OFW and family. And of course, pwede rin po mag-walk-in ang mga gustong pumunta sa May 29 to June, dyan po sa Lucky Chinatown. Ayan. Sa mga Zumba, mahilig mag-Zumba, ayan nga po yung sabi niya, sa last day po yan. Mukhang sasama po kami dyan ng grupo namin. Ang MTC Zumba Mates dito sa Barangay Masambong. Ayan, Miss Bianca, baka meron ka pa rin gusto pang magandang balita. Gusto ko lagi magandang balita. Isa pa po ma'am na hindi ko pa po nabanggit. Doon po sa ating exhibit area, meron din po tayong mga booth doon na inibitahan natin yung Department of Migrant Workers na dalhin nila doon, i-feature nila yung kanilang mga services, pati din po yung online microseller. So kung gusto po ang OFW, gusto niyang maging part ng kooperatiba ng online microsellers, pwede po siyang pwede na po siya mag-join doon sa OMS, doon sa Online Microsellers Cooperative. Kasi meron din po silang booth doon sa ating area. And then meron din pong space na binigay natin sa Global Filipino Movement para malaman din po yung mga serbisyo na ino-offer nila para sa OFWs. So, pag pumunta po kayo sa ating event, hindi lang po niyo makikita yung mga product selling, hindi lang po kayo makakapanood ng mga activities. Meron din po kayong chance to consult with us dun sa consultancy clinic and to also talk sa DMW and to other services na pwede pong i-avail ng ating OFWs other than yung sa DOST NCR. So, yung mga partners namin, nandun din po para kung meron kayong katanungan sa kanila, masagot po nila kayo agad. Wow, ang galing naman talaga ng DOST, no? Talagang super po yan sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Ito po talaga yung everyday, our daily life, siyensya, teknolohiya, kasama po natin sa buhay natin. Kaya talaga napaka-importante po ng papel po ng DOST. Siyempre po sa pangmuna po ng ating DOST Secretary, si Sir Renato Solidom. Hello po, Sir. Yan po yung ating mahusay na mag-detect ng earthquake. Pero po ngayon iba na po yung pumalit sa kanya. Meron na po. Talaga nakatutok na po si Sir dito po sa DOST and Science and Technology. Okay, Miss Bianca.
Meron pa. Ayun po ma'am, parang ubusan na ako ng mga magagandang balita. Baka sa mga susunod po natin na interviews, marami pa po akong ma-share. Pero again po, we'd like to encourage all OFWs na nakikinig po to explore yung aming programa sa DOST. Kung gusto nyo pong magtayo ng sarili ninyong business or kung meron na po kayong business na naumpisahan, even po kung kayo po ay startup entrepreneur, meaning yung mga may innovative ideas na kakaiba, pwede po kayong mag-inquire sa amin sa DOST NCR kung paano nyo po mai-improve po ito through our program na iForward Philippines. Tuturuan po namin kayo kung paano po mag-ideate ng inyong business idea, paano po mag-manage nito. So yun po yung component po ng capacity building. And then, paano din po kayo makakapag-tap ng aming innovation funding support? So, nabanggit na po kanina ni Ms. Terry, 500,000 po yung aming cap or maximum per OFW enterprise na qualified for innovation funding support after completion of the capacity building phase. So, tutulungan naman po kayo ng team kung paano nyo po ito paano po kayo dadaan sa proseso hanggang sa magkaroon po kayo ng legitimacy to apply for innovation funding support. So, yun po, magkita-kita po tayo sa May 29 to June 1 para mas ma-explain po namin sa inyo yung ating programa. Again po, sa Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila, from May 29 to June 1. Mall hours po ito. So, magsa-start po tayo lagi everyday ng 10 a.m. hanggang 7 p.m. Ayan. Okay, ang iyong final message para po sa ating mga modernong bayani, ang OFW, and of course, sa ating mga sundalo, ang tunay na bayani. Yes, ma'am. Yes po, sa amin po sa DOST, nagpapasalamat po kami, Ma'am Terry, for this platform again to share the news to our OFWs. And ganun din po sa ating mga sundalo din na nasa DWWD, AFP Radio na nakikinig. Mga sir and ma'am, marami po din kaming mga programa na pwede nyo pong i-explore if you want to help or to assist communities. We have programs with communities. We also have programs for enterprises. And kung kayo po ay may pangangailangan din na nasa research and development, lumapit lamang po kayo sa Department of Science and Technology. And pwede po natin pag-usapan yung inyong po mga pangangailangan. Sabi nga po ng aming Secretary Renato Yusilidum, yung DOST po provide solutions and opens opportunities. So, wag po kayong mahihiya po na lumapit po sa amin, sa DOST. Dito lang po kami sa Bikutan, Taguig. Pero kung nasa ibang probinsya po kayo ay meron din po kaming mga provincial science and technology offices and the regional offices na pwede nyo pong lapitan every time na meron po kayong gustong i-explore sa science, technology, and innovation. Yun po, Ms. Terry. Thank you po again for this time, ma'am. Yes, palakpakan natin muli si Ms. Bianca, DOST NCR. And of course, lahat po ng mga nasa DOST NCR, Ms. Pinky, thank you din. Kita-kita tayo sa 29. Ayan. Thank you so much, Ms. Bianca. Okay. See you po, ma'am. Salamat po. Yes. Okay, ang napakinggan niyo po ay si Ms. Bianca Canlas ng DOST NCR sa kanyang mga napakagandang mga balita. And of course, see you po sa Lucky Chinatown. Pasamantala muna po, tayo po ay magbe-break at muli tayong magbabalik. Okay, tayo muling magbabalik. Napakinggan niyo po kanina si Miss Bianca from DOST NCR sa mga napaka-importanting mga balita, mga good news para sa ating mga OFW. Okay, ngayon naman po ay tayo tatalakay ng maikling istorya ng couple, no? Ito po yung couple na OFW from Dubai na ang pangalan po ay YY. Do. YY means WYWY. Do. Sila po yung sweet couple na nasa Dubai kasalukuyan. At syempre, habang sila ay nagtatrabaho dyan, ito po ay kanilang sideline lang
ito po yung kanilang libangan lang. Kapag sa ano, yung mga gig na ginagawa nila ay parang passion lang po nila. Dagdag lang po pang alis ng stress at homesick. Pero hindi po sinasadya, sila po ay nakilala at naging sikat po sa bansang Dubai, hindi lang po Dubai, UAE. Marami na rin po silang napuntahang mga lugar kung saan po ang kanilang awitin. Ito po, napakinggan nyo ngayon yung background ko, di po ba? Sila po ay nakapag-perform na po sa Dubai, for the Dubai City. Sila po yung intro po ng isang, yung awitin nilang At Aya Universe Sounds of the City, Dubai. Ito po ay mayroon na pong millions of viewers, ano? At pakikilala ko po sa inyo, I'm so proud na ipakilala ko sa inyo ang aking pong daughter na si Christian at son-in-law na si Maki. Sila po ang bumubuo ng YY2. So proud of you, daughter, ha? Mana ka sa mami. Panuoran po ninyo at pakinggan po ang kanila pong gig, ano? Bilang YY at Ayan Universe Sounds of the City, Dubai. Yan po ay sa Dubai Tourism po, sila po yung pinaka-intro nung pong kanila pong tour attraction po sa Dubai. Pakinggan at panuorin po natin.
Okay, ayan, narinig niyo po at napanood ang napakahusay at nasumisikat gumawa ng pangalan sa bansang Dubai, United Arab Emirates at siyempre po sa halos marami na po silang narating. Ito po yung YY2. Kasama po dyan ang ating daughter na si Christian Reyes and of course my son-in-law Maki. I'm so proud of you both. Tuloy-tuloy lang po, keep shining. Ayan, kami po ay sila ay nakikilala na, napakinggan nyo naman. Kakaiba yung kind of music nila na na-appreciate po ng mga foreigner po. Sa atin Pilipino, medyo hindi gaang ano yan di ba? Mahilig tayo sa mga kung ano, mga pop, mga kung ano. Pero ito po talagang gustong-gusto po ng mga taga-ibang bansa. Yan po yung ating anak at son-in-law na si Christian and Maki. X and Maki. Congratulations! Keep shining, so proud of you. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Maraming salamat.